World Mission Report. India, masayang nabubuhay. Nanalangin lamang si Shiva sa mga tradisyonal na Diyos at Diyosa sa India. Para sa kanya, walang ibang paraan ng pamumuhay. Nagulat siya na ang kanyang nasa tamang gulang na anak na babae, si Arati, ay nagpasyang maniwala sa isa pang Diyos na nagangalang Jesus. Naghinala si Shiva tungkol sa bagong Diyos na ito. Ngunit tumigil siya sa pag-aalala nang makita niyang may positibong pagbabago sa buhay ni Arati habang nanalangin siya kay Jesus. Gayunpaman, nanalangin lamang siya sa kanyang mga Diyos at Diyosa. Siya ay isang matandang lalaki at hindi niya nakita ang anumang pangangailangan para sa bagong Diyos na ito. Pagkatapos si Shiva ay nakaranas ng isang masamang pagkahulog sa bahay, isinugod siya ng kanyang anak na babae sa ospital at pagkaraan ng ilang araw, iniuwi siya sa bahay upang alagaan siya. Nang makipag-usap siya sa mga kaibigan sa telepono, naririnig ni Shiva ang panalangin niya para sa kalusugan nito. Pagkatapos ng 3 buwan, ganap na gumaling si Shiva. Patuloy siyang nagdarasal sa kanyang mga Diyos at Diyosa. Pagkatapos siya ay nakaranas ng isa pang masamang pagkahulog, sa pagkakataong ito, siya ay na-ospital sa loob ng 15 araw. Siya ay nagdusa ng isang gabuhok na bali sa tadyang at ang doktor ay nagrekomenda ng kabuuang pagpapahinga sa kama. Sa kanyang pag-uwi, nagsimulang lumala ang kanyang kalusugan. Ang kanyang anak na babae, si Arati, ay nag-alala at dinala siya nito sa isang Seventh-day Adventist Lifestyle Center. Sa ilalim ng pangangalaga ng isang Adventist na manggagamot, si Shiva ay unti-unting nanumbalik sa kanyang lakas. Isang binata na nagngangalang Mark ang nag-aalaga kay Shiva sa kanyang silid. Lalo nang pinahahalagahan ni Shiva si Mark. Napakabait niya at napakamaaruga. Sa pamamagitan ni Mark, nadama ni Shiva ang pag-ibig ni Jesus sa unang pagkakataon. Nakita niya si Jesus sa pamamagitan ng kabaitan ni Mark. Nagpunta si Shiva sa mga serbisyo ng pagsamba sa bahay-sambahan tuwing Sabado para sa 4 na buwang siya ay nanatili sa sentro. Natutunan niya ang tungkol kay Jesus. Nalaman niya ang tungkol sa Sabat. Natutunan niya ang kahalagahan ng mabuting nutrisyon. Isang araw, isang dumadalaw na mangangaral ang nagbigay ng sermon na nakaantig sa puso ni Shiva. Nadama ni Shiva ang matinding pagnanais na ibigay ang kanyang puso kay Jesus. Ngunit pagkatapos ay nilihis ng mga isyu sa pamilya ang atensyon ni Shiva mula sa mga espiritual na bagay. Nakalimutan niya ang tungkol sa kanyang pagnanais na mabuhay para kay Jesus. Ang kanyang kalusugan ay nagsimulang lumalang muli. Sa tulong ng Adventist na manggagamot at ni Mark, nanumbalik ang lakas ni Shiva. Noon napansin ni Shiva ang isang pattern. Sa tuwing lalayo siya kay Jesus, lumilitaw na dumaranas siya ng mga hamon sa kalusugan. Sa bawat oras na siya ay pupunta sa kanyang sariling paraan, siya ay nahuhulog o nahaharap sa iba pang mga pakikibaka. Nadama niya na ayaw ni Jesus na umalis siya sa kanyang sarili. Tila tinawag siya ni Jesus upang manatili sa malapit. Nagpasya si Shiva sa sandaling iyon na ibigay ang kanyang puso kay Jesus. Tinawag niya ang kanyang anak na babae. Bago ako mamatay bukas, mas mabuting tanggapin ko si Jesus bilang aking personal na tagapagligtas ngayon, sabi niya. Eksaktong 10 buwan matapos ang unang masamang pagkahulog ni Shiva, ibinigay niya ang kanyang puso kay Jesus. Ang kanyang lumang buhay ay inanod sa tubig ng pagsisisi. Ang 78 taong gulang na lalaki ay lumabas mula sa tubig ng isang ilog ng India bilang bagong anak ni Kristo. Ngayon, hindi na nananalangin si Shiva sa mga Diyos at Diyosa. Siya ay nanalangin sa Diyos ng langit lamang. Tinulungan ako ni Jesus na huminto sa paninigarilyo at pag-inom ng itim na tsaa, sabi niya.
Ako'y mas mabuti at mas malusog ang pakiramdam ko at nagdarasal ng 3 beses sa isang araw. Pinasasalamatan niya si Jesus sa pagpapanatiling buhay sa kanya kahit ngayon. Nagpapasalamat ako kay Jesus na dinala ko ng aking anak sa lifestyle center na yun, sabi niya. Kung hindi ko nakilala si Jesus at nagkaroon ng pagkakataong tanggapin siya bilang aking personal na tagapagligtas. Salamat sa inyong mga handog sa misyon para sa Sabbath schools na tumutulong na ibahagi ang pagmamahal ni Jesus sa mga tao sa India at sa buong mundo. Salamat sa inyong 13th Sabbath offering na particular na pupunta sa mga proyekto sa India at Nepal sa Marso 30. Unahin natin palagi ang Diyos.